Ang hangin sa loob ng mansyon ay malamig. Sobrang lamig. Dahil naka-aircon lahat ng kwarto, nakaset sa exactly 22 degrees Celsius, perfect temperature para sa isang sanggol ayon sa mga doktor. Pero ang lamig na iyon, hindi umabot sa puso ng mga taong naroroon. Dahil sa loob ng isang kwartong puno ng mamahaling gamit, imported na crib mula Switzerland na nagkakahalaga ng 300,000 piso, mga stuffed toys mula Germany, wall decor na personalized at hand-painted ng kilalang artist. May isang sanggol na halos wala ng buhay. 3 buwan na siyang nabubuhay sa mundong ito. 3 buwan na siyang lumalaban. Pero ngayon, halos wala na siyang lakas. Isang sanggol na anak ng milyonaryo ang tumanggi sa lahat ng uri ng gatas. Kahit anong mamahaling formula o espesyal na timpla, walang tumatalab. Habang unti-unting naubos ang pag-asa ng pamilya, isang simpleng tagalinis ang lumapit at nag-alok ng tulong, at walang sinuman ang naniwala sa kanya. Tinawanan siya. Minamaliit. Ngunit nang subukan niya ang kanyang sinasabi, isang himala ang nangyari na ikinagulat ng lahat at tuluyang nagbago ng kanilang mga buhay. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at i-share sa inyong mga kaibigan. Tulungan ninyo kaming maabot ang aming 500 subscribers goal. Ang pangalan ng bata ay Sebastian Andre Sandoval. Kung pakikinggan mo ang kanyang apelyido, alam mo na agad. Isa siya sa mga Sandoval. Ang pamilyang kilala sa buong Metro Manila. Ang pamilyang may-ari ng Sandoval Properties, ang pinakamalaking real estate development company sa bansa. Ang pamilyang laging featured sa magazines, sa TV, sa social media. Ang pamilyang sinasabing may lahat. Pera. Power. Prestige. Pero sa gabing ito, sa loob ng kwartong iyon, wala silang lahat. Dahil ang tanging mahalaga sa kanila ngayon, ang buhay ni Sebastian, ay unti-unting kumukupas. Nakaupo sa gilid ng crib si Isabela Montefalco Sandoval. 38 taong gulang. Dating modelo. Dating artista. Ngayon ay asawa ng bilyonaryo at ina ng isang sanggol na namamatay. Ang kanyang buhok na dating laging shiny at perfectly styled ay ngayon ay buhol-buhol. Ang kanyang mukha na dating laging naka-makeup ay ngayon ay walang kahit lipstick. Ang kanyang mga kamay na dating laging malambot dahil sa weekly spa treatments ay ngayon ay nanginginig habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Umiiyak siya. Tahimik. Walang tunog. Dahil wala na siyang boses. Wala na siyang luha. 3 buwan na siyang umiiyak. 3 buwan na siyang walang tulog. 3 buwan na siyang nanalangin. Pero wala pa ring nangyayari. Sa tabi niya ay nakatayo ang asawa niya, si Victor Emmanuel Sandoval. 55 taong gulang. Matangkad, mga 6 feet and 2 inches. Malaki ang katawan dahil regular siya sa gising, maputi ang balat dahil hindi siya kailanman nag-work sa araw. Ang kanyang mga mata ay kulay brown, matalim, ang uri ng mata na sa isang tingin lang, alam mo nang matalino ang tao. Siya ang CEO ng Sandoval Properties. Siya ang nag-build ng mga pinakasikat na condominium sa Metro Manila. Siya ang nag-develop ng mga subdivisions na tinitirahan ng mga mayayaman. Siya ang taong lahat ay kino-consult kapag tungkol sa real estate. Pero ngayong gabi, wala siyang sagot. Wala siyang solusyon. Wala siyang power. Nakatayo rin sa loob ng kwarto ang 2 private nurses. Pareho silang naka-white uniform, naka-mask, naka-gloves. Ang una ay si Nurse Patricia, 35 taong gulang, may 15 years of experience sa pediatric care. Ang pangalawa ay si Nurse Gemma, 28 taong gulang, fresh graduate from nursing school in Australia, specially hired dahil sa kanyang expertise sa neonatal care. At may isa pang tao sa kwarto. Si Ike Ramon Silva, 62 taong gulang. Ang pinakakilalang pediatrician sa buong Metro Manila. Ang doktor ng mga anak ng mga celebrity, ng mga politician, ng mga milyonaryo. Ang doktor na may sariling clinic sa Makati Medical Center. Ang doktor na nag-charge ng 10,000 piso per consultation. Pero kahit siya, wala siyang sagot. Nakatingin siya sa chart ni Sebastian. Nakatingin siya sa mga laboratory results. Nakatingin siya sa mga x-rays. At lahat na nakikita niya, normal. Walang abnormality. Walang sakit.
Walang infection. Walang dahilan kung bakit hindi tumatanggap ng gatas ang bata. Nagsalita si Victor. Ang kanyang boses ay mababa, pero puno ng desperasyon. Dulcie, 3 buwan na. 3 buwan ng ganito ang anak ko. 3 buwan na nating sinusubukan lahat. Pero walang nangyayari. Anong problema? Huminga ng malalim si Ivy Silva. Hinubad niya ang kanyang salamin. Pinunasan. At sumagot. Sandoval, Ma'am Isabela, sa lahat ng taon ko sa medisinang ito ang una kong nakitang kaso na ganito. Sinubukan na natin lahat. Different formulas, hypoallergenic, lactose-free, soy-based, goat milk, kahit yung special formula na imported from Japan na nagkakahalaga ng 5,000 piso per can. Sinubukan na natin lahat ng feeding methods, bottle, syringe, feeding tube. Sinubukan na natin lahat ng medications para sa reflux, para sa allergies. Pero walang tumatagal. Tatanggapin ni Sebastian ang gatas, pero after few minutes, isusuka niya. At ngayon, mas lumala pa. Hindi na siya tumatanggap kahit papaano. Tumayo si Isabela. Lumapit kay Ivy Silva. Hinawakan ang kanyang braso. Dolph, please. Sabihin mo sa akin na may solusyon pa. Sabihin mo sa akin na hindi mamamatay ang anak ko. Yumuko si Ivy Silva. Hindi makasagot. Dahil sa totoo lang, wala na siyang alam. Wala na siyang masuggest. At sa mga segundong iyon, narinig nila ang maliit na tunog. Ang tunog ng paghinga ni Sebastian. Mahina. Hirap na hirap. Para bang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Lumapit si Nurse Patricia. Sinukat ang vital signs. At ang mukha niya naging mas worried. Dulcie, ang oxygen saturation niya bumababa. Nasa 88% na lang. Tumayo si Ivy Silva. Lumapit sa crib. Tumingin kay Sebastian. Ang bata ay sobrang payat. Ang kanyang balat ay halos nakadikit na sa buto. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang bibig ay tuyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang kanyang mga paa malamig na. Nagsalita si Ivy Silva. At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, para bang kutsilyo na tumusok sa puso ni na Victor at Isabela. Sandoval, kailangan nating mag-prepare. Kung sa loob ng 2 araw, hindi pa rin tumanggap ng sustansya si Sebastian, kawawa ang bata. Baka hindi na niya makayanan. Sumigaw si Isabela. Malakas. Desperado. Hindi. Hindi gihahayaan. Hindi gihahayaang mamatay din ang anak we. Yumakap si Victor kay Isabela. Mahigpit. Pero kahit siya, umiiyak na rin. At sa gabing iyon, sa loob ng isang mansyon na nagkakahalaga ng 200 milyong piso, sa loob ng isang kwarto na puno ng mamahaling gamit, may isang pamilyang sobrang yaman pero walang magawa. Dahil ang pera hindi bumibili ng buhay. Ang pera, hindi bumibili ng solusyon sa mga bagay na hindi maintindihan ng siyensya. Lumabas si Ivy Silva. Sumunod ang 2 nurses. At naiwan sina Victor at Isabela. Mag-isa. Kasama ang kanilang anak na namamatay. Lumapit si Isabela sa crib. Kinarga si Sebastian. Dinala sa kanyang dibdib. At nagsalita. Bulong lang. Pero puno ng sakit. Anak, please. Please huwag mo kaming iwan. Please lumaban ka. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Mama. Pero si Sebastian walang reaction. Nakapikit lang. Humihinga. Hirap na hirap. At sa mga sandaling iyon, naisip ni Isabela ang lahat. Naisip niya ang pregnancy niya. Kung paano niya dinala si Sebastian sa loob ng 9 na buwan. Kung paano niya iningatan ang kanyang sarili. Kumain ng mga healthy foods. Uminom ng mga vitamins. Nag-exercise. Nag-pray. Gumawa ng lahat para siguruhing healthy ang kanyang anak. Naalala niya ang labor. 16 na oras siyang naglabor. 16 na oras ng sakit. Ng pag-push. Ng paghihirap. Pero nung marinig niya ang unang iyak ni Sebastian, lahat ng sakit nawala. Lahat ng pagod naglaho. Dahil nakita niya ang kanyang anak.
Perfect. Guwapo. Healthy. O kaya naman, akala niya healthy. Pero pagkatapos ng ilang oras, nung first time nilang mag-try na pakainin si Sebastian, ayaw niya. Sinubukan nilang i-breastfeed. Pero sinipsip lang ni Sebastian ng kaunti tapos ayaw na. Sinubukan nila ng formula. Pareho. Sinipsip saglit tapos tumanggi. At mula noon, naging nightmare ang buhay nila. Araw-araw, sinusubukan nila. Araw-araw, umiiyak si Sebastian. Araw-araw, nanghihina ang bata. At araw-araw, nawawala ng pag-asa sina Victor at Isabela. Ngayon, 3 buwan na ang nakalipas. At mukhang wala ng oras. Habang yakap ni Isabela si Sebastian, pumasok sa kwarto si Victor. Dala niya ang kanyang phone. At sa mukha niya, halatang may ginawa siyang bagong research. Isabela, nakita ko sa internet, may isang doktor sa Amerika. Specialist daw siya sa mga rare feeding disorder sa infants. Pwede natin siyang i-contact. Pwede natin siyang i-fly dito. Tumingin si Isabela kay Victor. At kahit walang boses, umiling siya. Dahil alam niya. Alam niyang kahit anong doktor pa ang dalhin nila, kung ayaw talaga ni Sebastian, walang mangyayari. Pero si Victor hindi sumusuko. Kinuha niya ang phone. Nag-dial, nag-email. Nag-reach out sa lahat ng contacts niya. Sa lahat ng kilala niya. Humihinging tulong. At habang ginagawa niya iyon, may kumakatok sa pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang head housekeeper nila, si Aling Marna. 66 na taong gulang, mataba, mabait ang mukha, at laging naka-uniform. Sir, ma'am, pasensya na po. Pero may gusto po akong sabihin. Tumingin si Victor. Medyo inis. Dahil alam niyang busy siya. Ano? Sir, may isa po kaming kasamahan dito sa bahay. Tagalinis po siya. Ang pangalan po niya ay Clara. At kanina po, habang naglilinis siya sa hallway, narinig niya po ang iyak ni Baby Sebastian. At sabi niya po sa akin, baka daw po pwede niyang subukan. Tumawa si Victor. Pero walang tuwa. Puno ng inis. Tagalinis? Anong alam ng tagalinis sa medical condition ng anak ko? Sir, alam ko po na baliw pakinggan. Pero sabi niya po, may experience daw po siya. Kasi daw po, dati raw po siyang may anak. At may problema rin daw po ang anak niya sa pag-inom ng gatas. Tumigil si Victor. Tumingin siya kay Aling Marna. Nasaan ba siya ngayon? Nandito po sa labas, sir. Naghihintay po. Isabela, hindi pa rin nakikibo. Pero sa loob niya, may kung anong sumiklab. Isang maliit na pag-asa. Kahit gaano kaliit. CJ. Papasukin mo. Lumabas si Aling Marna. At ilang segundo lang, bumukas ulit ang pinto. At pumasok ang isang babae. Ang pangalan niya ay Clara Santiago. 32 taong gulang, pero kung titingnan mo siya, parang mas matanda pa. Dahil sa kanyang mukha, kitang-kita ang pagod. Ang hirap ng buhay. Payat siya. Sobrang payat. Mga 50 kilong lang siguro. Maikli ang kanyang buhok, medyo kulot, may konting uban na kahit bata pa. Ang kanyang balat ay maitim, halos kayumanggi dahil siguro sa araw, sa trabaho. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, ng sugat, ng gasgas. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na may konting butas sa gilid at isang faded na maong na halatang luma na. Ang kanyang tsinelas ay rubber slipper lang, yung nabibili sa palengke ng 15 piso. Pero ang kanyang mga mata ay iba. Kahit pagod, kahit halatang maraming pinagdaanan, may liwanag pa rin. May pag-asa pa rin. May pagmamahal pa rin. Lumapit siya kina Victor at Isabela. Yumuko. Sign of respect. Sir, ma'am, pasensya na po sa abala. Alam ko pong wala akong karapatan na makialam. Pero narinig ko po ang iyak ng baby ninyo. At naisip ko po, baka po pwede akong tumulong. Tumingin si Victor kay Clara. At sa isang iglap, nakita niya ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Siya, naka-polo shirt na Armani. Siya, naka-Rolex na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Siya, nakatayo sa loob ng isang mansion.
At ito, isang tagalinis. Walang-wala. Pero sa mga matang iyon ni Clara, may nakita si Victor. Hindi siya sigurado kung ano. Pero may nakita siya. Anong alam mo sa kondisyon ng anak ko? Huminga ng malalim si Clara. Sir, alam ko po na wala akong medical background. Wala po akong pinag-aralan na medisina. Pero kasi po, dati po akong nanganak. May anak po ako. Babae po. Ang pangalan po niya ay Maria. Tumigil si Clara. At sa kanyang mga mata, kumislap ang luha. Pero pinigil niya. At si Maria po, nung ipinanganak ko siya, may problema rin po siya sa pagtanggap ng gatas. Ayaw niya po tanggapin. Lahat po ng gatas, ayaw. Kaya po, naghanap ako ng paraan. At may nagturo sa akin. Isang matandang hilot po sa probinsya namin sa Bicol. Ano ang sinabi niya? Sabi niya po, minsan daw po, ang mga sanggol hindi tumatanggap ng gatas dahil hindi nila nararamdaman ang pagmamahal. Kasi daw po, kapag ang nagpapakain sa bata ay walang malasakit, walang tunay na pagmamahal, nararamdaman daw po ng bata. At tatanggihan niya. Tumawa si Victor. Pero walang tuwa. Pagmamahal? Ganun kasimple. Lahat ng doktor, lahat ng nurses, lahat ng treatments, at ang solusyon, pagmamahal. Pero si Isabela hindi tumawa. Tumingin siya kay Clara. At nagtanong. Paano mo ginawa sa anak mo? Nag-alangan si Clara. Pero sumagot. Ma'am, araw-araw po, habang pinapakain ko si Maria, kino-close ko po ang mata ko. At nire-remind ko po ang sarili ko na mahal ko siya. Na kailangan niya akong mabuhay. Na walang iba pang mag-aalaga sa kanya kundi ako. At unti-unti po, tumanggap na siya. Uminom na siya. At lumalaki. Tumigil si Clara. At bumaba ang kanyang tingin. Pero ma'am, sir, 2 buwan lang po. Pagkatapos, namatay po si Maria. May sakit po sa puso. Wala po akong pera para sa gamot. Wala po akong pera para sa ospital. Kaya namatay po siya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni na Victor at Isabela ang bigat. Ang sakit. Dahil naintindihan nila na ang babaeng ito may pinagdaanan na mas mabigat pa sa kanila. Na ang babaeng ito nawalan na. Pero nandito pa rin. Handang tumulong. Tumayo si Isabela. Lumapit kay Clara. At nagsalita. Clara, subukan mo. Please. Subukan mo ang anak ko. Tumango si Clara. Lumapit sa crib. At nakita niya si Sebastian. Ang bata ay sobrang payat. Pero kahit ganoon, maganda pa rin. Ang kanyang balat ay maputi, halos transparent. Ang kanyang mga ugat ay kitang-kita. Ang kanyang buhok ay manipis. Ang kanyang mga mata ay sarado. At ang kanyang paghinga, hirap na hirap. Kinarga ni Clara si Sebastian. Dahan-dahan. Maingat. Para bang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At nung mahawakan niya ang bata, may namdam siya. Isang init. Isang koneksyon. Para bang sa mga segundong iyon, naalala niya si Maria. Naalala niya ang kanyang anak na namatay. Dinala niya si Sebastian sa kanyang dibdib. Inakap. At nagsimulang kumanta. Isang lullaby. Isang awiting Bicol. Ang awiting kinakantahan ng kanyang lola noon pa. Duman ka na duman sa daga na mayoon maghiling-hiling nin mahamot maghiling-hiling nin marayaw. Ang boses niya ay hindi maganda. Hindi trained. Pero may laman. May init. May pagmamahal. At habang kumakanta siya, unti-unti tumigil si Sebastian sa paghinga ng mabilis. Unti-unti naging kalmado. Kinuha ni Clara ang isang bote ng gatas na nakaprepare sa side table. Ang formula na sinubukan na ng maraming beses. Ang formula na laging tinatanggihan ni Sebastian. Dahan-dahan niyang iniapit ang niple ng bote sa bibig ng bata. At habang ginagawa niya iyon, patuloy siyang kumakanta. Patuloy siyang bumubulong. Sebastian, anak, uminom ka na. Mahal ka ni Mama. Mahal ka ni Papa. At mahal ka rin ni Clara. Kailangan kang mabuhay. Kailangan ka ng mundo. At sa mga segundong iyon, may nangyari.
Sinipsip ni Sebastian ang nipo. Uminom. Isang maliit na sipsi. Lang. Kaunti lang. Pero uminom. Napatigil sina Victor at Isabela. Hindi makapaniwala sa nakikita nila. Patuloy si Clara. Patuloy ang kanta. Patuloy ang bulong. Anak. Ganyan. Uminom ka. Mabuti yan. Kailangan mo yan para lumakas ka. At uminom ulit si Sebastian. Mas matagal na ngayong. 3 sipsi. 4. 5. Lumapit si Isabela. Nakatingin. Umiiyak. Pero ngayon, iba na ang luha. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng pag-asa. At uminom pa rin si Sebastian. 10 sipsi. 15. 20. Hanggang sa naubos ang kalahati ng bote. At pagkatapos huminto si Sebastian. Pero hindi siya nagsuka. Hindi siya sumigaw. Nakapikit lang siya. Tahimik. Humihinga ng normal. Tumingin si Clara kina Victor at Isabela. Ngumiti. Isang ngiting puno ng pagod pero puno rin ng saya. Ma'am, sir, uminom po siya. Lumapit si Isabela. Hinawakan ang kamay ni Clara. At hindi na siya nakaimik. Dahil walang salitang sapat para ipahayag ang nararamdaman niya. Iniabot ni Clara si Sebastian kay Isabela. At nung mahawakan ni Isabela ang kanyang anak, ramdam niya ang pagkakaiba. Ang bata ay mas mainit na. Mas may buhay. Mas may lakas. Salamat. Salamat, Clara. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran sa iyo. Umiling si Clara. Ma'am, hindi po kailangan. Masaya na po ako na nakatulong ako. Pero si Victor, iba ang iniisip. Lumapit siya kay Clara. Clara, mula ngayong araw, hindi ka na tagalinis. Ikaw na ang mag-aalaga kay Sebastian. Ikaw na ang nani niya. At ang sweldo mo, dadagdagan ko ng 10 beses. Napatigil si Clara. Hindi makapaniwala. Sir, hindi po kailangan. Okay lang po sa akin ang. Hindi. Kailangan. Dahil ikaw lang ang nakakapainom kay Sebastian. Ikaw lang ang may magic touch. Kaya sa'yo ko siya ipagkakatiwala. At sa mga salitang iyon, napaluha si Clara. Dahil sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng ganong klaseng appreciation. Ngayon lang siya nakaramdam na maihalaga siya. Salamat po, sir. Salamat po, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para sa anak ninyo. At mula noon, nagbago ang lahat. Si Clara ay lumipat ng kwarto. Hindi na siya natutulog sa basement kasama ng ibang mga katulong. Binigyan siya ng sariling kwarto. Maliit lang pero may sariling banyo. May sariling kama. May sariling electric fan. Para kay Clara na dating natutulog lang sa sahig, sa kariton, sa mga sulok, ito ay parang palasyo na. At araw-araw, nag-aalaga siya kay Sebastian. Tuwing umaga, ginigising niya ang bata. Binibigyan ng gatas. Pinapaliguan. Pinapatulog. At sa bawat gawain, ginagawa niya ng buong puso. Ginagawa niya na parang sarili niyang anak. At si Sebastian, unti-unti, lumalaki. Tumataba. Lumalabas na ang kanyang pisngi. Tumataas na ang kanyang weight. At mumingiti na siya. Lalo na kapag nakikita niya si Clara. Dumaan ang mga linggo. At sa loob ng mga linggong iyon, naging close sina Clara at Isabela. Araw-araw, nag-uusap sila tungkol kay Sebastian. Tungkol sa mga bagong development ng bata. Tungkol sa mga bagong ngiti, mga bagong tunog na lumalabas sa bibig niya. At sa mga pag-uusap na iyon, natutunan ni Isabela ang kwento ni Clara. Ang kanyang buhay. Ang kanyang pinagdaanan. Nalaman niya na si Clara ay lumaki sa Bicol. Sa isang maliit na baryo sa Camarines Sur. Walang ama. Ang ina niya ay namatay nang siya ay 16 pa lang. Kaya nag-stop siya ng pag-aaral. Lumuwas ng Maynila. Nagtrabaho bilang katulong. Nalaman din niya na may boyfriend si Clara noon. Ang pangalan ay Ronaldo. Si Ronaldo ay construction worker. Nangako sa kanya na pagkatapos ng 2 taon, pakakasalan niya si Clara.
Pero nung nabuntis si Clara, nawala si Ronaldo. Hindi na bumalik. Hindi na nagparamdam. Kaya nag-anak si Clara mag-isa. Sa isang lying-in clinic sa Tondo. Walang kasamang pamilya. Walang kaibigan. Mag-isa lang. At nung ipinanganak niya si Maria, akala niya tapos na ang hirap. Akala niya magiging okay na. Pero hindi. Dahil may sakit si Maria sa puso. Congenital heart defect. Kailangan ng operation. Pero ang operation, aabot ng 300,000 piso. Wala si Clara ng ganong pera. Kahit kalahati, wala. Kaya ginawa niya ang lahat. Nangutang. Nag-apply ng tulong sa ISIT. Nag-raffle ng mga tiketa sa kalsada. Pero hindi pa rin umabot. At 2 buwan pagkatapos ng kapanganakan, namatay si Maria. Sa kanyang bisig. Habang umiiyak si Clara. Habang humihingi ng tawad dahil hindi niya nailigtas ang kanyang anak. At sa kwentong iyon, napaiyak si Isabela. Dahil naintindihan niya kung gaano kaswerte siya. Na may pera siya. Na may access siya sa mga pinakamahusay na doktor. Na ang anak niya, kahit may problema, may pagkakataon pang gumaling. Isabela, gusto kong tulungan ka. Tumingin si Clara. Nagulat. Ma'am, alam kong namatay na ang anak mo. Alam kong wala nang magagawa. Pero gusto kong tulungan ka. Gusto kong isponsor ang pag-aaral mo. Gusto kong bigyan ka ng mas magandang buhay. Umiling si Clara. Ngumiti. Ma'am, salamat po. Pero okay na po ako. Masaya na po ako dito. Masaya na po ako nakasama ko si Sebastian. Parang nabuhay ulit ang anak ko sa kanya. At sa mga salitang iyon, mas lalo pang napamahal si Isabela kay Clara. Dahil nakita niya ang kalinisan ng puso nito. Ang kabaitan. Ang kawalan ng pagkamaterialistic. Pero ang mundo hindi laging maganda. Hindi laging puno ng magagandang bagay. Dahil sa loob ng mansyon, may mga taong hindi natutuwa sa nangyayari. Ang mga ibang katulong, nag-usap-usap. Nagsismisan. Tingnan niyo si Clara. Dati kasing level lang natin. Ngayon, feeling special na. May sariling kwarto pa. Ang taas pa ng sweldo. Nga. Akala mo kung sino na. At si Aling Myrna, kahit head housekeeper, nakaramdam din ng inggit. Dahil dati, siya ang pinagkakatiwalaan ni na Victor at Isabela sa lahat ng bagay sa bahay. Pero ngayon, si Clara na. Si Clara ang palaging kinakausap ni Isabela. Si Clara ang palaging kausap ni Victor tungkol kay Sebastian. Kaya isang araw, habang wala si Clara, kinausap ni Aling Myrna si Isabela. Ma'am, pasensya na po. Pero gusto ko lang pong mag-voice out. Ano yun, Aling Myrna? Ma'am, tungkol po kay Clara. Alam ko po na malaki ang naitulong niya kay Baby Sebastian. Pero ma'am, hindi po ba kayo nag-aalala? Nag-aalala? Sa ano? Ma'am, hindi po natin talaga kilala si Clara. Hindi po natin alam ang background niya. Paano po kung may masamang balak siya? Napatigil si Isabela. Tumingin kay Aling Myrna. Aling Myrna, anong ibig mong sabihin? Ma'am, baka po kasi, ang Clara na yan, gumagawa lang ng mabuti para makuha ang tiwala ninyo. Tapos balang araw, may gagawin siyang masama. Baka kunin niya si Baby Sebastian. Baka humingi ng ransom. Baka. Tama na. Napatigil si Aling Myrna. Nakita niya ang galit sa mukha ni Isabela. Aling Myrna, alam kong matagal ka nang nagtatrabaho dito. Alam kong tapat ka. Pero huwag mong husgahan si Clara. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. At ang ginagawa niya kay Sebastian, hindi dahil may gusto siyang makuha. Kundi dahil mahal niya ang anak ko. Yumuko si Aling Myrna. Nahiya. Pero sa kanyang dibdib, may inggit pa rin. Pasensya na po, ma'am. At lumabas siya. Pero ang buto ng inggit na ipunla na. At sa mga susunod na araw, lalaki iyon. Lalaki hanggang sa maging problema. Dumaan ang ilang buwan. Si Sebastian ay lumalaki na ng maayos. 6 na buwan na siya ngayon. Mataba na. Masaya. At palaging bumingiti.
Lalo na kay Clara. At si Clara, sobrang attached na rin kay Sebastian. Para na niyang sariling anak. Pag may oras siya, kinakausap niya ang bata. Kinakantahan. Kinukwentuhan tungkol sa mundo. Tungkol sa mga pangarap niya para sa bata. Sebastian, pag lumaki ka, gusto ko maging mabuting tao ka. Gusto ko na hindi ka maging tulad ng ibang mayaman na mayabang. Gusto ko na maging humble ka. Maging mabait. At laging tulungan ang mga taong nangangailangan. At habang nagsasalita si Clara, nakikinig si Sebastian. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero ramdam niya ang init. Ang pagmamahal. Isang gabi, may nag-organize ng malaking party sa mansion. Ang birthday ni Victor. 56 na. Invited ang lahat ng malalaking tao sa industriya. Mga business partners. Mga politicians. Mga celebrities. At sa party na iyon, ipinakita nila si Sebastian. Mga ilang minuto lang. Para makita ng mga bisita. At lahat ng nakakita, humanga. Dahil ang bata ay sobrang gwapo. Sobrang healthy. Sobrang saya. At nung may nagtanong, wow, ang laki na ni Sebastian. Ano ang sekreto ninyo? Ngumiti si Isabela. At sinabi niya, ang sekreto namin, may isang taong nag-aalaga sa kanya na puno ng pagmamahal. Ang pangalan niya ay Clara. At tinawag niya si Clara. Pinapunta sa harap. At doon, sa harap ng lahat, nag-thank you si Isabela. Clara, salamat sa lahat. Salamat sa pag-aalaga mo kay Sebastian. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Dahil sa iyo, buhay pa ang anak ko. At pumalakpak ang lahat. At si Clara, namula. Nahiya. Pero masaya. Pero sa likod, may isang taong hindi masaya. Si Aling Myrna. Nakatingin siya kay Clara. At sa kanyang mga mata, may galit. May inggit. May plano. Mga ilang araw pagkatapos ng party, habang wala sina Victor at Isabela sa bahay, may nangyari. Nasa kwarto si Clara kasama si Sebastian. Naglalaro sila. Tumutugtog ng rattle. Natatawa ang bata. At biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Myrna. Kasama niya ang 2 security guard ng mansion. Clara, may report sa akin na may nawawalang alahas dito sa bahay. Napatigil si Clara. Tumingin kay Aling Myrna. Alahas? Wala po akong alam sa alahas. Talaga? Kasi ang sabi ng ibang katulong, nakita ka daw sa kwarto ni Ma'am Isabela kahapon. Nandoon po ako. Pero para lang kunin yung damit ni Baby Sebastian na naiwan. Wala po akong kinuha na alahas. Sige, kung ganun, pwede mo bang ipakita ang bag mo? Kinuha ni Clara ang kanyang bag binuksan. At doon, nakita nila ang lahat. Ang isang mamahaling alahas. Isang necklace na may diamond. Nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Napatigil si Clara. Hindi makapaniwala. Hindi. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko. Tumawa si Aling Myrna. Pero walang tuwa. Clara, huwag kang magsinungaling. Caught ka na. Kita namin. Hindi. Sinungaling kayo. Isinibak ninyo yan sa bag ko. Pero walang nakinig. Hinawakan ng 2 security guard si Clara. Dinala sa labas. At habang dinadal siya, sumisigaw siya. Hindi ikinuha. Please. Maniwala kayo iti akin. At sa kwarto, naiwan si Sebastian. Umiiyak. Tumatawag kay Clara. Dumating sina Victor at Isabela. Nalaman ang nangyari. At galit na galit si Victor. Clara, akala ko ba tapat ka? Akala ko ba mabuting tao ka? Sir, hindi ko po kinuha. Isinibak lang po yan sa bag ko. Tumawa si Victor. Lahat ng nahuli, yan ang sinasabi. Hindi ko kinuha. Clara, binigyan kita ng tiwala. Binigyan kita ng pagkakataon. At ganito ang gagawin mo. Pero si Isabela, tahimik. Nakatingin lang kay Clara. At sa mga mata ni Clara, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang sakit. Ang betrayal. Victor, sandali. Ano?
Tingnan mo ang mga mata ni Clara. Tingnan mo kung sinungaling siya. Tumingin si Victor. At sa ilang segundo, may naramdaman siya. Isang doubt. Pero bago pa siya makapag-isip, nagsalita si Aling Marina. Sir, ma'am, ako po ang nakakita sa kanya. Ako po ang witness. Hindi po siya dapat pagkatiwalaan. At sa mga salitang iyon, nag-decide si Victor. Clara, lumayas ka dito. Ngayon. Ayoko nang makita ka pa. Napaluha si Clara. Lumuhod. Nagmakaawa. Sir, please. Hindi ko po talaga kinuha. Please, maniwala po kayo. At si Sebastian, kailangan niya po ako. Sino pong mag-aalaga sa kanya? Pero si Victor hindi nakinig. Tumawag siya ng security. At pinalabas si Clara. At habang pinalabas si Clara, huling nakita niya si Sebastian. Nakita niya ang bata na umiiyak. Tumatawag sa kanya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang sakit na mas matindi pa sa nararamdaman niya nang namatay si Maria. Dahil ngayon, buhay pa ang batang inalagaan niya. Buhay pa. Pero hindi niya na makakasama. Lumabas si Clara sa mansion. Walang dala kundi ang kanyang maliit na bag, walang pera. Walang pupuntahan. At umiiyak. At sa loob ng mansion, naiwang si Sebastian. Umiiyak. Tumatawag kay Clara. Pero walang sumasagot. Kinabukasan, sinubukan nilang pakainin si Sebastian. Pero ayaw niya. Tumanggi ulit. Tulad ng dati. Sinubukan ng nurses. Ayaw. Sinubukan ni Isabela. Ayaw. Sinubukan ni Victor. Ayaw pa rin. At na-realize nila na si Clara lang. Si Clara lang ang tanging taong makakapagpakain kay Sebastian. Pero wala na si Clara. At muli bumalik ang nightmare. Dumaan ang 3 araw. Hindi kumakain si Sebastian. Umiiyak lang. Hinahanap si Clara. At unti-unti nang hihina ulit. At si Isabela hindi na makayanan. Kinausap niya si Victor. Victor, hanapin natin si Clara. Bakit? Magnanakaw yun. Hindi. Hindi siya magnanakaw. Alam kong hindi siya. Ramdam ko. Isabela, nakita natin ang alahas sa bag niya. Pero hindi niya kinuha. May nagsibak. Sigurado ako. At sa mga salitang iyon, nag-isip si Victor. At nag-investigate. Kinausap niya ang ibang katulong. Kinausap niya ang mga security guard. At unti-unti lumabas ang totoo. May nakakita kay Aling Marina na pumapasok sa kwarto ni Clara nung wala ito. May nakakita rin sa kanya na may hawak na maliit na bag, yung bag ni Clara. At nung kinausap si Aling Marina, sa una, tumanggi. Pero nung pinressure, umiiyak na, umamin. Sige na, ako. Ako ang nagsibak ng alahas sa bag ni Clara. Kasi inggit ako. Inggit na inggit. Dati ako ang pinagkakatiwalaan ninyo. Tapos si Clara na. Kaya ginawa ko yun para maalis siya. Galit na galit si Victor. Pinatanggal niya si Aling Marina. At agad, nag-order na hanapin si Clara. Pero problema, nasaan si Clara? Gumamit sila ng mga contacts. Nag-hire ng mga tao para maghanap. At pagkatapos ng 2 araw, nahanap nila si Clara. Nasa kalsada siya. Sa may Divisoria. Natutulog sa tabi ng kariton ng isang vendor. Walang pera. Walang pagkain. Halos patay na sa gutom. Dinala sila si Clara pabalik sa mansion. At nung makita ni Isabela ang estado ni Clara, napaiyak siya. Clara, pasensya. Pasensya sa ginawa namin. Pasensya sa hindi kami naniniwala. Pero si Clara, umiti lang. Mahina. Pero totoo. Okay lang po, ma'am. Naintindihan ko po. Hindi okay. Dahil sa amin, naghirap ka. At ang anak ko, dahil wala ka, ayaw na naman kumain. At sa mga salitang iyon, nag-alala si Clara. Si Sebastian. Kumusta na po siya? Mahina na ulit. 3 araw nang hindi kumakain. Tumayo si Clara. Kahit mahina. Kahit halos walang lakas.
Ma'am, dalhin niyo po ako sa kanya. At dinala siya sa kwarto ni Sebastian. At nung makita ng bata si Clara, tumigil siya sa pag-iyak. Ngumiti. At umabot ang kanyang mga kamay. Kinarga ni Clara si Sebastian. Yumakap. At bumulong. Nandito na ako, anak. Nandito na si Clara. Hindi na kita iiwan. At nag-prepare sila ng gatas. At ininom ni Sebastian. Walang reklamo. Walang pagtanggi. At sa mga sandaling iyon, naintindihan ni na Victor at Isabela na si Clara hindi ordinaryong tao. Siya ay isang angel. Isang angel na ipinadala ng Diyos para sa kanilang anak. Mula noon, naging parte na ng pamilya si Clara. Hindi nakatulong, kundi miyembro ng pamilya. Binigyan siya ni Victor ng mas malaking kwarto. Dinagdagan ulit ang sweldo. At higit sa lahat, tinrato siya ni Isabela na parang kapatid. At si Clara, naging masaya. Dahil kahit nawala si Maria, may bagong dahilan na siya para mabuhay. Si Sebastian. Dumaan ang mga taon. Lumaki si Sebastian. 3 taon na siya. Naglalakad na. Nagsasalita na. At ang unang salitang sinabi niya, hindi't mama o papa. Kundi't yaya Kal. Yaya Clara. At sa mga salitang iyon, napaiyak si Clara. Dahil naramdaman niya ang pagmamahal. Ang pagkilala. At kahit lumaki na si Sebastian, never nawala ang attachment niya kay Clara. Lagi siyang nasa tabi nito. Lagi siyang yumayakap. Lagi siyang nagsasabi ng I love you, yaya ka. At si Clara, sa bawat araw, nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa Diyos na kahit nawala si Maria, binigyan siya ng pagkakataon na mag-alaga ulit. Na magmahal ulit. Isang umaga, habang naglalaro sina Clara at Sebastian sa garden, lumapit si Isabela. Clara, may gusto akong sabihin. Ano po, ma'am? Clara, alam kong katulong ka pa rin officially. Pero sa akin, hindi ka katulong. Ikaw ay pamilya. At gusto kong gawing official yan. Napatigil si Clara. Ma'am, ano pong ibig ninyo sabihin? Gusto kitang gawing legal guardian ni Sebastian. Kung sakaling may mangyari sa amin ni Victor, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw ang magdedesisyon para sa kanya. Dahil ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko ng ganito kalaki. Napaluha si Clara. Lumuhod siya. Hinawakan ang kamay ni Isabela. Ma'am, hindi ko po deserve yan. Ako po ay simpleng tao lang. Walang edukasyon. Walang. Clara, tumayo ka. Huwag kang lumuhod sa akin. Ikaw ang nag-save ng buhay ng anak ko. Ikaw ang nag-alaga sa kanya ng walang kapalit. Ikaw ang tunay na ina niya sa puso. Kaya ikaw ang karapat-dapat. At sa mga salitang iyon, yumakap si Clara kay Isabela. Mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman nilang pareho ang pagmamahal. Ang pagkakaisa. Ang pamilya. Dumaan ang mga taon. Si Sebastian ay lumaki ng maayos. Nag-aral sa pinakamahusay na paaralan. Naging matalino. Naging mabait. At sa lahat ng achievements niya, palaging nandoon si Clara. Palaging sumusuporta. Palaging proud. Nang mag-graduate si Sebastian sa elementary, siya ang valedictorian. At sa kanyang speech, sinabi niya, maraming tao ang tumulong sa akin para maabot ko ang tagumpay na ito. Ang aking mga magulang na nagbigay sa akin ng lahat ng materyaling kailangan ko. Ang aking mga guro na nagturo sa akin ng kaalaman. Pero may isang tao na gusto kong bigyang special mention. Ang taong nag-alaga sa akin mula nang ipanganak ako. Ang taong nag-save ng buhay ko nung sanggol pa ako. Ang taong hindi ko kaano-ano, pero minahal ako na parang sariling anak. Si Yaya Clara. At tinuro niya si Clara na nakaupo sa likod. At lahat ng tao tumingin. At pumalakpak. At si Clara umiiyak. Pero masaya. Sobrang masaya. Yaya Clara, salamat po sa lahat. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Salamat po sa sakripisyo ninyo. At salamat po sa pagiging tunay kong nanay sa puso. At sa mga salitang iyon, tumayo ang lahat. Standing ovation.
Para kay Clara. Para sa isang simpleng tagalinis na naging bayani. Nang mag-high school na si Sebastian, naging mas malapit pa sila. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Tungkol sa mga pangarap. At si Clara, palaging nandoon. Palaging nakikinig. Palaging nagbibigay ng payo. Isang gabi, kinausap ni Sebastian si Clara. Yaya ka, pwede po bang magtanong? Anak. Ano yun? Bakit po kaya nung sanggol pa ako, ayaw ko tumanggap ng gatas? Bakit po kayo lang ang nakapagpakain sa akin? Tumahimik si Clara. Ngumiti. At sumagot. Anak, hindi ko rin alam. Siguro dahil ramdam mo na mahal kita. Ramdam mo na hindi lang trabaho sa akin ang pag-aalaga sa iyo, kundi tunay na pagmamahal. Pero yaya ka, bakit ninyo po ako minahal kahit hindi naman po ako anak ninyo? Huminga ng malalim si Clara. At sa unang pagkakataon, kinuwento niya kay Sebastian ang tungkol kay Maria. Ang tungkol sa kanyang anak na namatay. At habang nagkukwento siya, nakikinig si Sebastian. Umiiyak. Nahihirapan. At nang matapos ang kwento, yumakap si Sebastian kay Clara. Yaya ka, salamat po. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin kahit may pinagdadaanan po kayo. Salamat po sa pagiging ina ko kahit may sarili kayong anak na nawala. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Clara ang kapayapaan. Ang kapayapaang matagal nang hinahanap niya. Dumaan pa ang mga taon. Nag-college na si Sebastian. Nag-take ng business management para tulungan ang negosyo ng kanyang ama. Pero hindi siya naging mayabang. Hindi siya naging tulad ng ibang anak ng mayayaman. Dahil itinuro ni Clara sa kanya ang humility, ang compassion, ang pagmamahal sa kapwa. At nang mag-graduate siya sa college, cum laude, nag-throw sila ng celebration. Malaking party. At sa party na iyon, kinausap ni Sebastian si Clara. Yaya ka, may regalo po ako para sa inyo. Regalo? Anak, hindi na kailangan. Masaya na ako na nakikita kitang nag-succeed. Ngumiti si Sebastian. Kinuha ang isang envelope. Ibinigay kay Clara. Buksan ninyo po. Binuksan ni Clara. At nakita niya ang laman. Isang deed of donation. Isang bahay at lupa. Nasa Bicol. Sa lugar kung saan lumaki si Clara. Napatigil si Clara. Hindi makapaniwala. Anak, ano ito? Yan po ang bahay na binili ko para sa inyo. Para may mapuntahan kayo kapag gusto ninyong magpahinga. Para may tahanan kayo sa lugar na inyong minamahal. Umiling si Clara. Umiiyak. Hindi, anak. Masyadong mahal ito. Hindi ko deserve. Yaya ka, deserve ninyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. Patay na ako. Kaya ito, small token lang ng pasasalamat ko. At yumakap si Clara kay Sebastian. Mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman niya ang buong pagmamahal. Ang buong pasasalamat. Pero ang buhay, tulad ng lagi, ay puno ng surprises. At hindi lahat ay maganda. Isang araw, nagkasakit si Clara. Mabigat ang pakiramdam. Nahihirapan huminga. Dinala siya sa ospital. At doon, nalaman ang diagnosis. Stage 4 cancer. Sa baga. Dahil siguro sa years of exposure sa pollution, sa stress, sa hirap ng buhay. At ang doktor, sinabi ang verdict. 6 months to 1 year na lang. Nadurog si Sebastian. Nadurog sina Victor at Isabela. Pero si Clara, kalmado. Okay lang po. Masaya na ako. Nabuhay ako ng matagal. Nakita ko ang anak kong lumaki. Nakita ko siyang maging successful. Ano pa bang hihilingin ko? Pero si Sebastian, hindi tanggap. Hindi, yaya ka, hindi ako papayad. Gagaling kayo. Gagamutin namin kayo. Kahit magkano, gagastusin namin. At ginawa nila ang lahat. Pinakamahusay na doktor. Pinakabagong treatment. Chemotherapy. Radiation. Lahat. Pero ang cancer, malala na. Kumalat na sa buong katawan. At dumating ang araw na hindi na tumayo si Clara. Nahihirapan na huminga. Nahihirapan na magsalita. Dinala siya sa mansion.
Gusto niyang doon mamatay. Sa lugar na naging tahanan niya. Sa lugar na naging pamilya niya. At isang gabi, habang nakahiga si Clara sa kama, pumasok si Sebastian. Kasama sina Victor at Isabela. Umupo si Sebastian sa tabi ni Clara. Hinawakan ang kamay nito. Yaya ka, kumusta po? Ngumiti si Clara. Mahina. Pero totoo. Okay lang ako, anak. Masaya ako. Dahil nandito kayo. Yaya ka, salamat po. Salamat sa lahat. Salamat sa buhay na binigay ninyo sa akin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagiging ina ko. Napaluha si Clara. Anak, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, nabuhay ulit ako. Dahil sa iyo, naramdaman ko ulit ang saya ng pagiging ina. Dahil sa iyo, nahanap ko ang dahilan para mabuhay. Yaya ka, hindi kayo mawawala. Magiging okay kayo. Umiling si Clara. Anak, alam ko. Alam kong malapit na. Pero okay lang. Dahil masaya ako. At proud ako sa iyo. Proud na proud. At hinawakan ni Clara ang pisngi ni Sebastian. Anak, tandaan mo. Kahit nasaan ako, nandito lang ako. Sa puso mo. Sa alaala mo. At sa bawat pagmamahal na ibibigay mo sa iba. Huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag kang maging tulad ng ibang mayaman na nawawala ang compassion. Maging mabuti ka palagi. Para sa akin. Tumango si Sebastian. Umiiyak. Opo, yaya, kagagawin ko po. At lumapit si Isabela. Hinawakan din ang kamay ni Clara. Clara, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-alaga mo sa anak ko. Salamat sa pagmamahal mo sa aming pamilya. Ikaw ay hindi katulong. Ikaw ay pamilya. Ikaw ay kapatid ko. Ikaw ay ina ng anak ko. Ngumiti si Clara. Salamat din, Ma'am. Salamat sa pagbigay ninyo sa akin ng pagkakataon. Salamat sa pagtrato ninyo sa akin na parang tao. Salamat sa pag-love ninyo sa akin. At lumapit si Victor. Yumuko. At bumulong. Clara, sorry. Sorry kung dati hindi kita agad pinaniwalaan. Sorry kung minsan minamaliit kita. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na yaman hindi pera. Kundi ang mga taong tulad mo. Ang mga taong may puso. Umiling si Clara. Sir, napatawad ko na kayo noon pa. Wala nang sama ng loob. At sa gabing iyon, habang yakap-yakap ni Sebastian si Clara, habang hawak ni na Victor at Isabela ang kanyang mga kamay, dahan-dahang pumikit si Clara. Huminga siya ng malalim. 1 beses. 2 beses. At sa ikatlong hinga, huminto na. Sumigaw si Sebastian. Umiiyak. Ayaw tanggapin. Yaya G.A. Yaya G.A. Please. Huwag ninyo akong iwan. Pero wala nang sumasagot. Tahimik na si Clara. Payapa. Nakangiti. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni na Victor at Isabela ang sakit. Ang sakit ng pagkawala ng isang miyembro ng pamilya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal. Ang libing ni Clara ay simple. Pero punong-puno ng tao. Lahat ng katulong sa mansyon nandoon. Ang mga kapitbahay sa Bicol bumiyahe para dumalo. Ang mga kaibigan ni Sebastian nandoon din. At sa eulogy, si Sebastian ang nagsalita. Si Clara Santiago ay hindi lang isang tagalinis. Hindi lang isang yaya. Siya ay isang ina. Isang ina na nag-save ng buhay ko nung sanggol pa ako. Isang ina na nag-alaga sa akin ng walang kapalit. Isang ina na minahal ako kahit hindi ako kanyang anak. Tumigil si Sebastian. Pinunasan ang luha. At dahil sa kanya, natuto ako ng maraming bagay. Natuto ako na ang yaman hindi nasusukat sa pera, kundi nasusukat sa pagmamahal. Natuto ako na ang tunay na tagumpay hindi kung gaano kakayaman, kundi kung gaano karaming buhay ang nabago mo. At natuto ako na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. At sa mga salitang iyon, lahat ng naroroon umiiyak. Dahil naramdaman nila ang totoo. Ang katotohanan na si Clara,
kahit simple lang, ay nag-iwan ng malaking marka sa mundo. Matapos ang libing, bumalik sila sa mansion. At doon, nag-usap sina Sebastian, Victor, at Isabela. Papa, Mama, may desisyon po ako. Ano yun, anak? Gusto ko pong gumawa ng foundation. Ang pangalan, Clara Santiago Foundation for Underprivileged Families. Ang purpose, tulungan ang mga pamilyang walang pera para sa medical expenses ng kanilang mga anak. Para sa mga pamilyang tulad ng pamilya ni Yaya noon. Para hindi na mamatay ang mga bata dahil lang sa kawalan ng pera. Ngumiti si Victor. Tumango. Anak, proud ako sa iyo. Gawin natin yan. At ako, tutulong ako. Magdodonate ako ng malaking halaga para sa foundation na yan. At mula noon, nag-start ang Clara Santiago Foundation. At sa loob ng mga taon, nakatulong ito sa libu-libong pamilya. Libu-libong bata ang nailigtas. Libu-libong buhay ang nabago. At sa bawat bata na natutulong nila, inaalala ni Sebastian si Clara. Inaalala niya ang pagmamahal. Ang sakripisyo. Ang kabaitan. Dumaan ang mga taon. Nag-asawa si Sebastian. Nagkaroon ng anak. Isang batang babae. At ang pinangalan niya sa bata, Maria Clara. Bilang parangal sa dalawang taong pinakaimportante sa buhay ni Clara, ang kanyang anak na si Maria, at siya mismo. At tuwing titingnan ni Sebastian ang kanyang anak, naalala niya si Clara. Naalala niya kung paano siya nag-alaga. Kung paano siya nagmahal. At sinusubukan niyang gawin ang pareho. Sinusubukan niyang maging mabuting ama. Mabuting tao. Mabuting halimbawa. Isang umaga, dinala ni Sebastian ang kanyang anak sa sementeryo. Binisita nila ang puntod ni Clara. At habang nakatayo sila doon, nagsalita si Sebastian. Yaya ka, nandito ako. Kasama ko ang anak ko. Ang anak na pinangalan ko sa inyo at sa anak ninyo. Gusto ko pong ipakita sa kanya kung sino kayo. Gusto ko pong malaman niya na dahil sa inyo, nandito ako ngayon. Buhay. Masaya. Successful. At hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Maria Clara, ito si Yaya ka, ang babae na nag-save ng buhay ko. Ang babae na nag-aral sa akin kung ano ang kahulugan ng pagmamahal. At gusto kong malaman mo na kahit wala na siya, ang teachings niya, nandito pa rin. Sa akin. At ibibigay ko sa iyo. At yumuko siya. Nag-pray. Nagpasalamat. Yaya ka, salamat. Salamat sa lahat. At pangako, ipagpapatuloy ko ang legacy ninyo. Ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa iba. Ipagpapatuloy ko ang pagmamahal. Para sa inyo. At sa mga sandaling iyon, habang umiihip ang hangin, para bang may bumubulong. Para bang may sumasagot. At alam ni Sebastian na kahit nasaan si Clara, masaya ito. Proud. Dahil nakita nitong nagbunga ang lahat ng itinuro niya. Ang kwento ni Clara Santiago, ang dating tagalinis na naging bayani, ay isang kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ay isang paalala. Paalala na ang tunay na yaman hindi nasusukat sa pera, kundi nasusukat sa pagmamahal na binibigay natin sa iba. Paalala na ang bawat tao, kahit gaano sila kasimple, ay may kakayahang magbago ng buhay. May kakayahang maging hero. Paalala na ang tunay na tagumpay hindi kung gaano kakayaman, kundi kung gaano karaming puso ang natouch mo. Kung gaano karaming buhay ang nasave mo. Kung gaano ka naging mabuting tao. At paalala na ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, ay walang kondisyon. Walang hinihintay na kapalit. Ito ay binibigay ng buong puso. Dahil gusto. Dahil mahal. Dahil tao. Si Clara, kahit wala na, ay buhay pa rin. Sa puso ni Sebastian. Sa foundation na ginawa para sa kanya. Sa libu-libong buhay na natulong dahil sa kanyang inspirasyon. At sa bawat taong nakarinig ng kanyang kwento at nag-decide na maging mabuti rin. At ang aral na naiwan niya, simple lang. Pero malalim. Pero totoo. Na sa mundong ito, hindi importante kung saan ka nanggaling. Hindi importante kung gaano ka kayaman o kahirap. Ang importante kung paano ka namuhay. Kung paano ka nagmahal. At kung paano ka naging blessing sa buhay ng iba. Dahil sa huli, nung wala ka na, hindi naman tatandaan ng mga tao kung ilan ang pera mo.
Kung gaano kalaki ang bahay mo. Kung gaano kamura ang sasakyan mo. Ang tatandaan nila kung paano mo sila ginawa na maramdaman na mahalaga sila. Kung paano mo sila tinulungan nung nangangailangan sila. At kung paano mo sila minahal ng walang hinihinging kapalit. At yan ang naiwan ni Clara. Yan ang kanyang legacy. Yan ang kanyang yaman. Kaya sa lahat na nakikinig sa kwentong ito, sana ay naalala ninyo. Na kayo rin may kakayahang maging tulad ni Clara. May kakayahang magbago ng buhay. May kakayahang maging bayani. Hindi kailangan ng superpowers. Hindi kailangan ng milyones. Ang kailangan lang ay puso. Pusong handang magmahal. Pusong handang magbigay. Pusong handang magsakripisyo para sa iba. Kaya magsimula ngayon. Tumulong sa kahit sino. Magbigay ng ngiti. Magbigay ng pag-asa. Magbigay ng pagmamahal. Dahil hindi mo alam, baka ikaw ang susunod na Clara. Ikaw ang susunod na mag-save ng buhay. Ikaw ang susunod na mag-iwan ng legacy na hindi malilimutan. At sa huli, yan lang naman ang mahalaga. Na nung umalis ka na sa mundong ito, may naiwan kang maganda. May naiwan kang pagmamahal. May naiwan kang pag-asa. Salamat sa pakikinig. Salamat sa inyong oras. At sana, sa sariling ninyo paraan, maging Clara rin kayo. Maging blessing. Maging liwanag sa dilim. Dahil ang mundo, kailangan ng mga taong tulad ni Clara. Kailangan ng mga taong hindi sumusuko sa pagmamahal. Kailangan ng mga taong patuloy na naniniwala na may pag-asa pa. At kayo ang pag-asa na iyon. Maraming salamat. At paalam.